So, kung hindi mo to kayang basahin, itong row na to, itong columns na to, hindi mo malalaman paano mo i-improve. Nakuha ko nga siya, hindi ko naman malalaman paano ko siya i-improve kung hindi ko to alam basahin. So, since alam ko tong basahin, alam ko na hindi budget ang problema niya, alam ko ang problema niya is keyword quality score at saka landing page experience, most likely. So, alam ko saan ako magpo-focus sa optimization. Una kong babaguhin is i-revamp ko yung keywords niya. Gets ba, GA? I think so. I guess yung question ko lang kasi na umbo sa part na yun. Yung search absolute top impression share tsaka yung search lost top impression share. Ang search absolute top impression share ba is ilang beses nasa number 1 spot? Yes. So bale out of 100 times. So kunyari out of 100 times, isang beses lang, kaya less than 10%. Possible na ganun. Possible na ganun na. Pagka less than 10% na, hindi ka na masyadong iniisip. Alam ko lang na, okay, hindi ka nagna-number 1 ever. Hindi ka nagna-number 1 madalas. 90% of the time, ganun ko siya sinasabi. 90% of the time, or more, hindi ka nagna-number 1. Parati ka, 11% of the time, nasa top ka, pwedeng nasa 3rd, 2nd, or 4th, pero never kang nag-number 1. Okay, ganun siya i-interpret. Okay. So tapos yung top lang kasi na impression share, yung tama, ilang beses lang nasa top 4 dun sa first 4 placements. Okay. Yes. And yung search impression share, ilang percent of the time siya lumilitaw. Yes. Dun sa sa auction. Searches. Sa auction. Okay. Search lost impression share, what percent of the time na hindi lumilitaw dun sa search loss due to rank. Yes, impression share due to rank. 58% of the time hindi siya lumilitaw. So, okay. Natatalo siya sa auction, sa ranking. Yun yung talagang wala no? As in, hindi lumalabas maski any of the top 4. Yung search loss, top impression share, ano yun bale? Yun yung time na hindi siya lumitaw sa taas. Doon sa top. 62%. So, ibig sabihin, 62% of the time, hindi siya lumitaw sa taas. Iba ko nga papasanin nyo, may ads na 4 sa taas, meron ding ads sa baba, di ba? Ng search result. So, doon siya lumilitaw. Okay. So, ginagamit ko yun madalas pag nag-audit ako with a client, tip to. So, pag nakita ko, super taas ng search loss IS niya due to rank. Google ko, search ko yung ads niya. Kukuha ko ng screenshot sa search result page. Ipapakita ko na nasa baba siya. So, walang client na gustong nakikita nasa baba sila. Yes. It's a trick. Pero, I mean, it's a way na para maano mo yung pain points. Alam mo yun? Para maano mo yung pain. Parang kinakapitalize mo lalo yung pain. Pero, I mean, it's a way to close the client. Para mapakita mo na, I can do better. Kung ngayon, search loss top impression share ko is 62, pwede natin itong bawasan ng 10% or 20%. Yan. Di ba? So, papataasin natin yung top impression share mo. Gagawin natin 20% of the time nasa taas ka. Di ba? Okay. Walang client na gusto nasa baba sila. Wala. Tama. Kaya sila nag-Google Ads, ang parating lang sinasabi, gusto ko number 1. Yes. Yun, lahat naman dream talaga. So, bale, yung search lost impression share due to rank, kaya mas mababa, 58.17, kasi pwedeng lumalabas naman sa, sa ilalim. Sa ilalim, ilalim. So, hindi siya, counted as a loss. Pero yung isa, kasi ang titignan niya is yung top 4 placements lang. Pag wala doon, kahit pa nasa baba, hindi counted. Hindi, kaya mas mataas siya. Yes. Good. Cool. So, I think ngayon, alam niyo nang basahin to, no? Alam mo na siyang basahin, naintindihan mo na siya. It will help you na pag meron kang nakuwang lead or client na alam mo kung paano babasahin yung data at saan ka din mag-optimize. Di ba? Yun yung again, nung baguhan ako, hindi ko alam saan ako mag-optimize. Parang chamba-chamba lang na, tingnan ko nga yung keywords. Baka yung keywords yung problema. Kaya yung ad copy kaya, hindi ako sure. Pero ngayon, titingnan ko lang yung data, alam ko saan ako mag-optimize.
Tama. Ayan. Nice. And to put a cap on that lang, yung search lost impression share rank na 58.17%, it means, calculate ako ng konti, 41.83% of the time, lumilitaw naman siya, whether sa taas or sa baba. Yung search loss top impression share na due to rank, mas konti, lumaang bale dyan is 37.97% of the time lang siya nandun sa first 4 placements. Minus ko sa 100. Okay. Ganun. Baka yun kasi ng mga audience na paano yung numbers nun pag kinalculate mo? Hindi ako yun. Hindi ako pupunta sa level na yun. Ang gusto ko lang malaman, gaano kadalas ka hindi lumilitaw. Ganito kadalas. Ang gagawin ko lang, since nakita ko na to, hindi ko na po problemahin yung bagay na yun. Kasi mas malaki yung problema ko. Paano ko papataasin yung search impression share? Ngayon, kung gusto mong problemahin, paano nangyari tong mga to? Problema mo na yun. I never kong pinroblema yun. Gusto ko lang basahin to. Gusto ko lang malaman yung mga metrics na to para alam ko saan ako magpo-focus. Again, it's about priorities. Ako sa programmer, pwede ko gawin yun, pero hindi ko gagawin yun. Kasi, alam mo yun, sayang yung oras. Yan, narinig yun na. Kung may nakuha overkill na yun sa akin, guys. Overkill yun sa'yo. Kung may nakuha akong client, ginanon niya, gusto niya pumunta kami ng ganong level, bayaran niya yung oras ko. Ayan, guys. Upsell technique yun, Pagkatulad ko, kunyari, na yung client, katulad mo. Mas gusto malaman paano nakuha yung numbers na yun. Yung mas gusto niya malaman yung numbers kaysa dun sa solution, most likely hindi kami fit. So, yun yung mga pre-qualification. Wala pa akong experience na ganun. Clients, kasi every time na sinabi mo, okay, 11% of the time, out of 100% ka lang lumilitaw. 62% of the time, hindi ka lumilitaw sa taas. 58% of the time, hindi ka lumilitaw. Nasa client na-overwhelm na siya. My God, ang lalaki ng numbers na yun. Hindi ako lumilitaw. Na-overwhelm na siya. Wala na siyang masasabi. Ang susunod na lang sasabihin, so when do you want me to fix this? Ang sagot na lang sa'yo ay right away. Okay na kayo nun. Tapos na. Tama. Okay, so sabihin mo lang, so I'll send you my payment details. Hanggang doon na nun. Tapos na kayo. Ayun, nice. Salamat. So yan, guys, take note. Katulad ng line of questioning ko na hindi naman learner si client, yung masyadong exacting, possible red flag, baka hindi kayo fit. Kung sakali. Kasi mas focus siya dun sa number rather than dun sa solution na ibibigay mo. Most likely, hindi kami magkakatuluyan ni client. Sobrang. Kung gusto niyang mag-compute pa kami. Anyway, thank you, JA, for giving all of those examples and simplifying din yung as the representative ng mga student. Welcome. And so, I'll see you guys sa next lesson. Bye-bye.